Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Luka Doncic ay isang generational talent. One of the best sa history ng liga kung talent lang naman ang pag-uusapan. Consistent All-NBA first team member na nga siya simula sa kanyang pangalawang taon sa liga. Nagtatala siya palagi ng MVP numbers kahit na hindi pa siya nakakapag-uwi ng award na ito. Ganun pa man ay hindi nga natin may tatanggi na hindi madali na maging kakampi ni Luka. Kung kakampi nga niya ay talagang kailangan na may specific role ka lamang, mahirap nga siya ipare sa isa pang ball-dominant superstar. Dahil si Luka nga isang very ball-dominant player at napakahusay niya nga, subalit tuwing hindi na niya hawak ang bola ay halos wala na nga siyang silbi sa loob ng court. Hindi siya magaling na defender, hirap din siya na maging catch and shoot player, at hindi din siya yung tipong makikipag-agawan sa mga rebound. Kaya naman ang tendency ay ibibigay mo talaga ang bola sa kanya para malabas ang kanyang totoong galing. Ganun pa man ay naging pamilyar na nga ito sa atin. Napanood na nga natin ito noon kay James Harden. 36 points per game, 9 rebounds, 11 assists o kung ilan man nakakaibang stats ang kanyang ginagawa. Subalit hindi nga ito nagresulta sa championship dahil ayon nga sa late great Kobe Bryant ay hindi umano ito winning basketball. Hindi nga daw magbawagi ang ganitong style of play at so far si Luka Doncic nga ay ganitong style of play sa ngayon at tila ba hindi pa nga ito talaga malapit na magkampiyon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Walker Kessler na tila ba nasisiraan na ng ulo o at least ang kanyang kampo dahil binigyan siya ng offer ng Utah Jazz na nagkakahalaga ng $140 million sa loob ng 5 taon o kaya naman 28 million sa bawat taon. Subalit tinanggihan niya pa ito at hindi na ito dahil sa gusto niyang lumipat sa malakas sa team o sa team na may tsansang umabot sa playoffs. Bagkus ang rason niya lamang dito ay nais siyang magkaroon ng mas mataas sa sahod. Nakukulangan pa nga siya dito at masyado pa nga daw itong mababa para sa kanyang galing. Nagtala naman siya ng solid 14.4 points, 10 rebounds and 1.8 blocks per game on 70% shooting sa field last season. Ang problema lang nga ay naglaro lamang siya ng 5 games last season dahil sa injuries at 58 games naman the season before that. At ang stats na ito ay ginagawa niya bilang center ng Utah Jazz, ang isa sa mga pinakamahinang team sa buong NBA ngayon. Sa madaling sabi ay wala pa nga siyang napapatunayan at hindi din ganun ka-reliable ang kanyang kalusugan para mag-demand siya ng 35 or more million sa bawat taon na sahod. May edad pa lang siya na 24 years old at may mataas na upside. Subalit kailangan din nga natin na maging realistic dahil hindi naman biro ang magbitaw ka ng 140 million offer o higit pa sa isang player na 5 games lamang nilaro last season. Ganun pa man ang Lakers nga ay tila ba handang saluhin ang kagustuhan ni Walker Kessler. Ayon sa report ng The Ringer ay handa nga daw itong mag-offer ng lucrative deal upang makuha si Walker Kessler with the expectation na aalis si DeAndre Ayton ngayong off-season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?